Hello mga ka-rolls! Another day, another cake. Kumusta na kayo? Cake na puro bilog tayo for today's video. Napakasimple lang ng cake design na ito pero medyo mabusisi siya dahil maraming kulay kahit na puro bilog-bilog lang yung mga toppers niya. Pero syempre nakaka-enjoy pa rin siyang gawin kasi first time nating gawin ito. Ang size ng cake na ito is 8x4 sa bottom and then 6x4 sa taas. And ang flavor niya is chocolate moist with chocolate filling. Ang ating bestseller of course. At syempre, ang ating whipping cream na ginagamit ay ang pangmalakasang ACC whipping cream. Loyal na loyal tayo dyan. Hindi natin ipagpapalit dahil napakasarap, napakalinamnam, lasang ice cream, at napaka-stable. Amazing! Marami akong cake orders ngayong araw and halos 8x4 and 7x4 yung mga sizes ng cakes na ginawa ko ngayon. And habang ginagawa ko sila and pinagmamasdan ko sila, napapansin ko na parang yung gawa ko ng mga cakes kahit na 8x4 and 7x4 sila, actually sa lahat ng sizes, ang nagiging outcome nila is mas malaki pa kaysa sa doon sa normal size. Ang sukatan ko kasi sa cake is yung pinaka-bread niya, yung pinaka sa loob, yun yung 8x4, kunyari, yun yung 7x4. So, doon sa sukat na pinapresent ko, hindi pa kasama yung filling and then yung icing. So, ang ending, kapag tapos nang na-designan yung cake or na-icingan, kunyari 8x4 ang order sa akin, nagiging parang 9x5 na siya. Kasi, 1 inch na dagdag sa lapad and then 1 inch din yung nadadagdag sa height niya. Although, alam ko naman na malaki pa rin yung kinikita ko kahit na ganoon ang nangyayari, na iisip ko na parang kailangan ko na mag-increase ng presyo dahil magsimula nag-start ako, hindi pa naman ako talaga nag-increase ng presyo regardless to sa quality ng gawa ko and sa pagtaas din ng presyo ng mga bilihin. And diniscuss ko ito sa asawa ko and nung pinakita ko nga sa kanya yung mga cakes na gawa ko kanina, tinatanong ko siya kung worth it pa ba yung ganong presyo. Yung presyohan ko kasi, for example, sa base price ng 8x4 na soft icing na may printed details is 1,800. May kasama ng 12 pieces na cupcakes yon. And regardless yan ha, kung kahit gaano pa karami yung printed toppers niya, basta 1,800 pa rin siya. Mapalaki ko man siya or mapalapad ko man siya, wala na siyang additional prices. And ganun rin sa pag-mix and match ng flavors, hindi ako nagpapa-additional talaga. Yung mga additional charges ko is kapag fondant yung details natin, lalo na kapag mga 3D, madaming kulay, or mas marami yung mga details na ipinapalagay ni customer, yun talaga nagpapa-additional charge ako. And since, ayun nga, medyo matagal na rin naman tayong gumagawa ng cake and alam ko naman sa sarili ko nga yung worth ko and kung nag-improve na ba ako and kung gaano na ako kalayo dun sa before, yung mga ginagawa ko before, sa ginagawa ko ngayon. Normally kasi syempre halos yung mga pinapagawang design sa akin ay first time kong ginagawa kaya hindi ako as in talaga 100% confident. Pero since ayun nga, lampas 1 year na rin akong dire-diretsyong nagkikake and nakikita ko yung quality ng gawa ko and aside from the designs, pati yung taste and yung ayun nga yung laki ng cake natin, hindi talaga tinipid yung ingredients. So ayun, nag-decide ako na kailangan ko na talagang mag-increase ng presyo dahil ayun nga, deserve naman natin siya. Noong una nagigilty pa ako kung magtataas ba ako ng presyo and lalo na kapag nagpapa-additional charge ako, kapag merong mga dagdag sa mga request ni customer, nagigilty talaga ako. Pero kapag natatapos ka na yung cake, tapos naiisip ko na ganito ko lang siya in-offer, yung amount niya, parang naiisip ko na hindi ako lugi ha, don't get me wrong, alam ko sa sarili ko na hindi naman ako lugi, pero parang naiisip ko na parang yung gawa ko, for example, yung gawa ko kanina, parang worth sila ng ganitong presyo kesa sa 1,800 lang. Gets nyo ba ako?
Though masaya naman ako syempre na magaganda yung mga qualities na binibigay ko and tuwan-tuwa yung mga customers ko, pero dapat alam pa rin natin yung worth natin. At the end of the day, kaya natin to ginagawa aside sa mahal natin, ang trabaho natin, and gusto natin itong ginagawa natin. Business ito at gusto nating kumita. And talent kasi to, hindi lang ito basta-basta, hindi kahit sino kayang gumawa ng cake. Kaya ayun, nakapag-decide na ako na kailangan ko ng asikasuhin ang aking menu at mag-post ng bagong set of menu para ma-prepare na rin for next year. Kaya sa mga homebakers or business owners dyan na nararamdaman din yung nararamdaman ko, isa lang ang masasabi ko, just know your worth. And aside sa pag-value ng mga loyal customers natin, i-value din natin ang ating mga sarili. Okay? Yun lang naman for today's video at ito na ang final result. O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!